Ibababa ng DPWH ang presyo ng mga materyales na ginagamit sa mga proyekto alinsunod sa utos si Pangulong Bongbong Marcos. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Gerard de la Peña. Gerard, gaano ba ka-overprice ang mga materyales sa mga proyekto ng DPWH? Nako, Gigi, umaabot ng mahigit 70% na overprice yung presyo ng mga materyales na ginagamit ng DPWH sa kanilang mga flood control, bridges at mga road projects. Halimbawa na lang yan, Gigi, itong aspalto na prinasyuhan ng DPWH Region 4B ng nasa 23,000 o mahigit 23,000 pesos per metric tons. Pero sa totoo pala, ang bentahan lang nito sa merkado ay nasa 6,000 pesos lamang. Yung steel sheet pile naman o yung bakal na ibinabaon sa lupa na ginagamit sa mga flood control projects ay 56% din na mas mataas dyan naman sa Region 13. Habang itong graba, 63% na overpriced dyan din sa kaparehong rehiyon. Dito naman sa Metro Manila ay 30% na overpriced yung sementong ginagamit sa mga projects ng DPWH. Ang sabi ni Public Works Secretary Vince Dizon na ibababa nila doon sa totoong market value itong presyo ng mga materyales na ito kapag sila ay nagbabudget para doon sa mga proyektong ito. Dahil dito ay pwede raw makatipid ang pamahalaan ng 60 billion pesos at sa halagang ito ay pwede na makagawa ang DPWH ng 1,600 kilometers ng kalye o 1,000 kilometers ng kalye na merong asfalto para nga hindi na sila baku-bako. Itong mga datos na ito binigay na ng DPWH sa mga mambabatas na dumidinig ng kanilang budget at sila na raw ang bahala kung saan ba talaga mapupunta itong savings na ito, yung matitipid mula dito sa mga proyektong ito. Pakinggan natin ang pahayag ni Public Works Secretary Vince Dizon. Ngayon, pagka nababa na natin ito, medyo kahit papano, sabi nga ni Pangulo, mami-minimize natin ang opportunities for corruption. Bakit? Kasi dati dahil overpriced, madaling mangurakot. Ang laki pala ng overprice, no, Gerard? Pero yung kalidad, hindi ba, paano sisiguraduhin ng pamahalaan yung kalidad ng mga proyekto? Of course, wala naman talagang kalidad ngayon, no? Pero paano ngayon? Paano nila sisiguraduhin? Magandang tanong yan, Jiggy. Yan yung siniguro ni Secretary Dizon na hindi raw magsasuffer yung quality ng mga proyektong ito kasi meron pa rin silang mga quality assurance na ilalagay dito sa mga proyektong ito. At kanina, pumirma rin sila ng isang kasunduan kasama ang Philippine Space Agency. So gagamit sila ng satellite technology para sa proper monitoring nitong mga projects na to. So kita na mas transparent na yung pagtingin ng publiko dito sa mga proyektong ito. Ito rin yung pinagbilin ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi dapat mag-suffer yung quality bago niya ipinag-utos na magkaroon niya ng cost cutting dito sa mga proyektong ito bago siya nagpunta sa APEC Summit noong nakaraang linggo. Gigi. At Gerard, may update na ba kung kailan na makakatikim ng kulungan itong mga sangkot sa flood control? Nako, Gigi, alam mo talagang confident itong si Secretary Dizon na merong magpapasko sa kulungan na mga sangkot dito sa flood control scandal na ito. Sa bukas ay nakatakdang magsampa ulit ng bagong kaso sa Office of the Ombudsman, ang Independent Commission for Infrastructure. At sinabi rin ni Secretary Dizon, malapit ng dalhin ng Ombudsman sa Sandigan Bayan yung final nilang mga kaso noong September 13 kung saan sangkot dito yung 20 na personnel ng DPWH at 6 na contractors, kasama dyan ang mga diskaya. Yan muna ang latest. Balik sa Gigi. Yan po ulat ni Gerard de la Peña live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Gigi Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.